So magandang araw mga kanunong. Ito po yung first na salang namin sa incubator. So guys, ito po yung kan natin ngayon. So hindi natin unang na experience natin sa pag-incubate. So ito nasa 18 days na po sila, 19. At ito nga po, naglalabasan na po yung mga sisig natin. So ito po ay sinalang po natin noong time na nasa Pilipinas pa tayo. At iniwan ko na lang po sa aking anak at sa aking mga tauhan. So sila na po yung nagpatuloy ngayon. So eto guys, maganda naman po yung kinalabasan po ng ating pag-incubate dahil parang naka 80 to 85% po tayo. So ito po yung unang labas. Ito na po yung mga sumusunod. At yun lang, dahil medyo napaaga po yata ang paglabas namin sa kanila sa incubator dahil may mga kaibigan po tayo na nagko-comment na dapat pinaabot ito ng 24 hours or 48 hours sa loob ng hatcher po. Pero sa susunod po, yun po ang gagawin natin. Gawa ng first time po tayo, so hindi po natin alam yung mga tama po na pamamaraan kung ano po ang mga gagawin. At salamat naman po sa mga kakilala natin, mga kaibigan po natin na mga breeders po na nag-comment po or nagtuturo sa atin po sa pag-aalaga ng manok, kung paano po sila i-handle. So next time po, yun po ang gagawin namin. Not less than 24 hours po sila na nandito sa hatcher bago po sila ilalabas, na ilalagay po sa brooding pen. So yan po yung mga sisiw natin na nasa hatcher. Kasalukuyan po silang nasa loob po para matuyo po yung kanilang mga balahibo. At yun nga po, napaaga po tayong naglabas, pero sa awa ng Diyos ay medyo okay naman po, malulusog po yung ating mga sisiw. So maraming salamat sa Panginoon. So ito na po sila. Halata nga po na medyo napaaga yung paglabas namin sa kanila dahil ito raw po yung isang palatandaan pag nagkukumpul-kumpul na ganyan, ibig sabihin na giniginaw po sila. Pero dahil nasa labas na po sila, naglagay na lang po kami ng ilaw at medyo binabaan po namin ng konti. So ito po ay first day po nila sa brooder pen. At yan po, medyo nakasurvive naman po silang lahat dahil awa ng Diyos wala pong namatay. Sa lahat po ng nilabas namin from hatcher ay wala pong namatay guys. So okay pa naman. At ito naman po, at ang kabuuan po lahat ng aming sinalang sa incubator ay 176 eggs. At ang napapisa po namin ay 137. So hindi ko alam guys kung 80% po ba yun. Mahina ako sa math. So kayo na po ang bahalang mag-compute. Out of 176 egg, ang napapisa po namin ay 137 po. So meron po tayong 137 guys na chick. At ewan ko kung paano po i-manage ito, yung pagpapalaki at yung budget po nila sa kanilang mga pagkain, dahil sa tingin ko po yung mahigit 100 sisiw paglaki niyan. Hindi ko lang alam kung magkano po ang kakainin nila.
sa isang buwan or sa isang araw. Dahil plano ko po ay aalagaan ko po lahat ito. Gagawin ko po itong mga egg production. At ang manok po natin pala guys ay yung tinatawag na Rhode Island Red Dark Mahogany po. Ito po yung ewan ko kung pinakamagandang klase ng mga RIR na manok, Rhode Island Red guys. So sa susunod guys, magdadagdag din po tayo ng mga Black Australorp at titignan po natin kung paano po ang kanilang mga magiging kahinatnan. So dito muna tayo mag-concentrate sa unang batch ng ating papisa at yung salamat naman po kay Sir EJ Incubator dahil inaalalayan po kami sa about sa incubator po sa pag-operate at maganda po yung gawa ni Sir EJ. So sa mga gusto pong mag-avail, makikita nyo naman po sa incubator yung pangalan at number po ni Sir EJ guys. So nasa sa inyo po kung gusto nyo pong mag-order sa kanya. Siya po ay taga Ilagan City po. At makakahingi po kayo ng discount sa kanya. Nasa pag-uusap lang naman po yan. So eto guys yung kan natin ngayon, hinaharap natin na problema kung paano po natin tutustusan ang mga sisiw na ito para mapalaki po natin ng maganda at upang sa ganon ay mapapakinabangan din. Pero eto, after 1 week magbibigay po tayo ng mga bakuna na B1B1, susunod po yung Lasota at saka Paulpax po. So yung iba siguro hindi na, magbe-vitamin na lang po sila ng mga Vitamin Pro or kung ano pa pong klaseng mga vitamins po dyan para sa ating mga manok. At thank you naman sa inyo guys sa mga support, yung mga viewers natin. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa na banggitin ang inyong mga pangalan, pero thank you so much sa mga suporta ninyo, sa mga panonood, sa mga like sa ating mga videos kahit wala pa po namang gaanong maganda po. At eto guys yung aking hinihiling, thank you so much sa ating Panginoon at lagi po niya tayong sinusubaybayan. So ganun lamang po, kailangan po nating magsipag para mayroon po tayong magagamit or dagdag panggasto sa ating mga pinagkakagastusan po, dahil lalo na po sa atin ngayon may mga college po tayo at marami pa pong bayarin. So eto, napag-isipan ko na mag-start po ng mga ganitong negosyo at sana po patnubayan po tayo ng ating Panginoon. At sa inyo na rin pong suporta sa aking YouTube channel, thank you so much po. At wag po sana kayong magsawa na nanonood sa aking mga videos guys. So maraming salamat din sa mga taong tumutulong sa atin sa ating farm, sa ating kambingan, manukan, sa babuyan, at nandyan po lagi sila. Ito po guys yung ating mga breeders na Dark Mahogany, Rhode Island Red. Mayroon po tayong 10 hens at 2 roe. Pero yung iba po nating pinapisa ay binili ko po sa San Manuel, Isabela po. So guys, thank you so much at huwag po kayong magsasawa sa aking mga videos guys. Thank you so much sa inyong mga support at God bless po sa ating lahat. I love you all.